Nag-bull ka pa. Magsalita ka, titignan ko yung audio mo. Naka-video. Naka-record Bakit? ka. Ang galing-galing mo. Naka, Ano? naka-video pala. Sorry. Sorry. Okay, ready? Naka-video pala. Oo. Mag-worship. Maglilid ka worship. Naku, lab. Maglilid ka worship. Ha, lab? May, mahal 40 minutes lang tong Zoom. Namamatay to. Hindi kita marinig. Namamatay to. Sa tingin ko, earphone mo yung may problema. Di man. Earphone mo yun. Halika na, start na tayo. Pray ka na. Dali. Sige, let's pray. Lord, Father in heaven, we thank you, Lord, for tonight, for all the blessing. Lord, for giving us success in what we do. Salamat, Panginoon, for being there. Lord, sa hirap at sa ginhawa, hindi mo kami iniiwan, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Lagi ka nandyan kapag kailangan namin, Father. And we thank you, Lord God. We lift up your name. Salamat, Lord. Lahat ng meron kami galing sa'yo at lahat ng magagawa namin ay dahil din sa'yo, God. Lord, wala kaming hindi ginawa at wala kaming hindi nakamtan ng hindi dahil sa'yo. Pati buhay namin, Lord. Utang namin sa'yo. Lord, marami pong salamat for all the opportunity na binibigay mo sa amin dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa mga ibibigay mo pa. Lord, dito po kami, gamitin niyo po yung buhay namin, Lord, at ihayo niyo po kami, Father, in your timing and according to your will. Marami pong salamat, Lord. We surrender to you, Father. We surrender to your perfect will and continue to correct us and mold us and be with us, O Lord. Lord, nakikita mo yung kasalanan namin at humingi kami ng tawad. Lord, continue, Lord, to illuminate, Lord, to enlighten us sa mga mali namin nagawa. Na hindi ka pa kami completely aware na mali pala. Lord, help us, Lord, even sa mga bagay na justify namin. Panginoon, makita namin, Lord, yung tama. At hindi lang yung point namin. Thank you, God. Continue to cleanse our hearts, Father. Purify us. And Lord, as we study your word tonight, may your Holy Spirit fill us and lead us and speak to us. Lord, to you all the glory, God. We bless your holy name and thank you for all the blessing, oh God. Lord, thank you, Lord. We pray for your presence and your blood to cover us. Hallelujah. Thank you, God. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. My life is made of you. How do I treat this you? Here's my heart. With the all you deeply in love with you. My life is made how do I my heart belongs to forest deeply in love with you.
I've got to get it. I've got to get it. No, but praise Him with your time. Our prayer is in prayer. Amen. Nakamit ka. Love, mahina signal. Nabubugnot ako. Wala akong signal. Oo. Pero narinig mo ako maayos. Bakit? Ano, bakit maulan dyan? Oo. Narinig Hindi mo ko ba ako alam. maayos? Oo. Mag-off. Sige. Kita mo, love. Love, nakikita mo ah. Oo. Pray mo na ako. Naiinis ako. Nabubugnot ako. Okay lang. Okay. Lord, Father, we thank you, Lord. Lord, naiinis ako. Naiinis ako sa signal, Panginoon. Ganito na naman yung signal namin. Father, please help us sa signal namin, Father. And, opo, Lord, kapag nag-work from home ako, Panginoon, we pray, Lord, maging maayos yung signal. God, hallelujah. Lord, we pray, Father, na hindi maantala yung trabaho ko with poor signal, especially dahil nasa probinsya kami. Lord, please help us. Panginoon, naasa kami sa favor mo, Lord. Kahit sa mga sa tingin namin imposible o mahirap mangyari, pero Lord, naniniwala kami sa supernatural. Panginoon, nakilos mo dahil ikaw ay aming supernatural na God. Lord, we believe in you, Lord. Please make ways. Lord, please make ways for things to happen, God, na hindi namin kayang gawin, Panginoon. And Lord, tonight, sa devotion namin, be the one to speak. Help me with my flesh. Kararayan, shararayan. Lord, crucify my flesh. Lord, I release to you, Panginoon. I surrender to you yung mga inis ko at yung pagiging bugnutin ko, Lord. Hallelujah. Dahil hindi ko naririnig or ayaw namin na paulit-ulit. Thank you, Jesus. Oof. Thank you, Father. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Love, diretso ako ah. Go. Thank you. Ang passage po natin ay makikita natin sa
Acts 5. Si Ananias at si Sapphira, siguro aware ka na sa kwentong ito, pero naniniwala ako napapanahon ito. Ayan, babasahin ko po. Subalit, why mag-asawa? Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan ng sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. Kahit sinabi ni Pedro, magpumute. Kahit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Ananias, ba't ka nagpadala kasi kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat na nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata. Pinalot ang bangkay at siya'y inilibing. Tarararang. Pagkatapos ng 3 oras, dumating naman ang kanyang ang kanyang asawa, na walang kamalay-malay sa nangyari, inosente. Kinausap siya ni Pedro. Wala siya kamalay-malay. Sabi ni Pedro, sabi mo sa akin, ito nga lamang ba ang kabuuang halagang pinagbilhan nyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang, sagot ng babae. Kahit sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayo subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't nilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Amen! Ang ganda na story. Si Ananias at si Safira. Dito po ito ay kwento sa New Testament. Ulitin natin na Santa Kwento sa Acts, nasa ng Book of Acts of the Holy Spirit, nasa New Testament. Pag-akyat ng Lord Jesus Christ, sino ang mga sino ang mga characters of the story? Siyempre, yung title pa lang mag-asawa. May mag-asawa daw si Ananias at si Safira. Sino pang nandun? Ando si Pedro. Sino pang nandun? Andun din syempre ang banal na espiritu. Sino pang nandun? Mga binatang nagtagalibing. Yan. Ilalagay natin ang paan natin sa kanila. Or ilalagay natin ang sarili natin sa istorya. Tingnan natin isa-isa yung mga detalye na nandito, and for sure sa mga detalye makakakuha tayo ng mga lesson by just being curious. Okay. I-feel natin na nandun tayo sa lugar nila more than 2,000 years ago. Isipin natin mga Hudyo tayo, mga mananampalataya. At kasama tayo ni Pedro, parang sa ano lang, no? Ano nga yung palabas na yun, the cartoons? Yung may robot. Yun. Bumabalik sila sa panahon, no? Ayan. So meron daw mag-asawa. So, ito ay kwento ng isang couple. Since couple tayo, kunwari kasama tayo ni Pedro. Okay, isa tayo sa mga couple na nandun. Feeling lang. So, ano bang sitwasyon dito? Naalala natin merong verse na sinasabi. Kasi, di ba may tithes na sinasabi sa Old Testament pa lang may tithes na 10%. Pero pagdating sa New Testament, makikita natin paano nagbibigay yung mga mananampalataya at sa kapatiran. Di ba binibenta ang lupain? So, 10% lang ba yun? Hindi. Binibigay talaga nila yung ganun grabe, kalalawak ng mga properties nila, ginigive up nila para may pera na pinapamahagi sa kapatiran. Napakaganda ng unity at ng love ng kapatiran
at ganun yung compassion nila sa isa't isa, yung care nila, yung pagmamahalan nila, yung pagiging selfless nila, kaya hindi nakakapagtaka na sobrang nag-aapoy sila. No, may ano yun, may factor yun kung bakit sila nag-aapoy sa pagsaserve kay Lord. Kumbaga, alam mo yung mga missionary sa panahon natin ngayon, parang sila na nga lang yata eh. Hindi naman, kumbaga parang sila yung pinaka-majority of the population of the Christians, yung mga missionary sa modern times, na kayang iwanan ang lahat, no? Ang pamilya, pupunta sa ibang lugar, iiwanan yung trabaho, iiwanan yung mga personal desires, i-give up yung mga yun, dahil may pagtawag sila sa Panginoon. Kasi tinawag sila ng Panginoon. Pero yung the fact na nag-sacrifice ka, naging selfless ka para sa kingdom ng Lord, iyon yung makikita. Kaya nag-aapoy yung mga missionary. Kapag mga missionary nagpa-pray, mabilis talaga ang Panginoon sumagot. No, at pag mga missionary nagpa-pray, powerful yung prayer niyan. Kahit ano pang denomination niyan, naglalakad yan sa miracles. May mga miracles na nangyayari sa buhay nila. At kita-kita nila paano yung orchestrate ni Lord yung buhay nila. So very, very nakaka-bless yung mga buhay ng mga missionary. Kasi crucified yung flesh nila, kaya yung Holy Spirit mas nakaka-move sa buhay nila. Contradicting kasi si flesh siya kasi Holy Spirit. So example lang yun, pagdating dito, nung panahon nila, lahat sila ganon, hindi lang pang missionary, kahit sender ka, no, kahit sino ka sa kapatiran, dahil selfless ka, nakikisa ka sa body, sa unity, no, at minamahal niyo isa't isa kahit hindi kayo magkakakilala, pero family na kayo eh. Nagiging family kayo. Hindi na kayo stranger sa isa't isa. Nagiging isang malaking buong pamilya na kayo. Community, family of believers. And ganito sila magbigay. All out. No? Dahil sa love for God dahil sa love for God, nagkaroon ng love for brethren, love for the kingdom, love for the community. So, pour out ang pagbibigay nila. So, hindi lang, nakafix ba sila sa 10%? No, hindi sila nakafix sa 10%. So, praise the Lord, no? Sa buhay ng mga naunang believers. Ganun yung situation. Ganun yung mga napapag-usapan. Okay. So, dito, para malaman natin yung story, dito, merong nag-commit na mag-asawa. May property din sila. At syempre, yun na nga, no? Kinomit nila yung property nila na pag ibibenta nila, yung pinagbilhan, na-dedicate na nila yon. Sinabi na nila, Lord, hello, nako-convict na ako. Ayan, sinabi na nila kay Lord na, Lord, para sa iyo to, o kaya kay Lord to nakalaan, para sa kapatiran, para sa kingdom ng Lord. Okay, so meron ng commitment and covenant na nangyari. Nangako na, no, na i-dedicate na ito yung buong to para to kay Lord. Tama ba? Oo, kasi sabi dito sa verse 2, hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. So napag-usapan na po to ng mag-asawa na buo 100% of the profit ibibigay nila sa paanan ng simbahan, sa paanan ng mga apostol, ng mga leaders, kasi sila yung mga magdi-distribute, tagahawak ng pera, sila yung nagma-manage, no? Sila yung mga nandun, management, ng mga sila yung mga nasa management. Okay, so ngayon, imaginein natin na nandun tayo at tayo din nagbebenta. No? Isipin natin may property, magkano ba lupain niya yan? Sabihin na natin kahit sabihin sa probinsya, milyon, 1 milyon, ilang hektarya siguro, mga 1 milyon. Okay, 500,000, 1 million. Maliit na yon na property. No, dito sa Maynila, magkano ang lupa? Sa Pasay, sa ilang area ng Pasay at ilang area ng Makati, especially Makati, 100 square meters pa lang, milyong-milyong na. Super million na. So, yan, lalo na Makati, no? Yung mga kilala at sikat na mga village sa Alabang. Yan. So, may mga areas na sobrang mahal. At isipin natin, ganun yung amount. Sabihin natin, 10 million. Merong couple, tayo nagbenta at binigay sa Lord. At yung iba, nagbenta ng ganun kalaki, binigay sa Lord. No? So, yung property na yun na security natin for the future, for the kids, for the children, the generations, binibigay ng mga tao sa paanan ng apostol. Grabe, no? Self-defined, selfless. Na para dapat sa mga anak mo to secure yourself, your retirement, the education of your children, 'di ba? Bibigay sa apostol. Ngayon ng panahon na to, meron ding isang pamilya.
Ano ba, sabihin natin, kasama natin si Pedro, pumunta tayo doon. Kinumpronta, nagkaroon ng komprontahan. Okay. Sabi ni Pedro, kay Ananias, hindi ba? Wait lang. Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Sabi, kasi isang bahagi lang ang kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. So si Peter na isa sa mga pinakapinunong leaders, pumunta mismo sa bahay. Bahay, no? Ang lugar natin po ay bahay. No? Pinuntahan, sinugod. Pinuntahan, kinompronta. Bakit ito lang? O bakit ito? Ba't ka nagpadala kay Satanas? Mukha bang pera si Peter? Ano bang punto ni Peter? Kailangan namin yung pera mo. Ganun ba si Peter? Hindi, no? May kakaiba dito sa statement ni Peter. Tingnan natin, ba't ka nagpadala kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. So yung offense na ginawa nila, yung kasalanan ginawa nila, hindi nila kay Peter ginawa. Hindi din sa kapatiran nila ginawa, kundi sa Espiritu Santo nila ginawa. Sino ba sa Espiritu Santo, di ba? Espiritu ng Diyos nila ginawa. Tapos sinabi pa dito, ba't ka nagpadala kay Satanas? Okay. So, meron talaga tayo, no, na dalawang puwersa, masama at mabuti. Mute ko lang. At nagpadala siya sa masama. So may mga ganun yun sa buhay natin, no? May mga masamang nagbubulong sa isang tao, may mga mabuti, no? Ang Holy Spirit at evil spirit. Ngayon, kanina tayo nagpapa-impluwensya. So nabulag sa greed. Nag-mute na ako ay na, nag nag na na ito ba yung tumutunog? Ay, hindi pala ito yung tumutunog. Nabulag sa greed itong mag-asawa. At alam yun ni Pedro, ang hindi natin sure kung dahil sa, hindi, hindi alam ni Pedro kung magkano dapat yung ibibigay sa kanya. Kasi siguro, nung panahon nila, hindi naman sinasabi na, eto, dinedikit namin lupa yung pinagbilhan po, iaalay po namin to sa kingdom ng Lord. Iaalay po namin to sa Diyos. Example lang. Ngayon, hindi naman malalaman ng leaders kung magkano yung napagbilhan. Paano natin nasabi? Kasi kung alam na ni Peter yung amount, hindi niya natatanungin yung babae, eto lang ba yung kabuuang halaga ng pinagbilhan niyo? Opo, yan lamang, di ba sabi ng babae, fast forward. So, ibig sabihin, walang amount na sinabi. It's just that, nag-reveal, no? Nag-reveal ang Holy Spirit kay Peter na hindi siya nagiging honest hindi naging honest yung mag-asawa when it comes to finances. Nag-reveal. This is something na hindi naman nila dinisclose. Posible siguro, or pwede rin kaya na, tanong to, pwede rin ba kaya na nakarating kay Peter na, uy, nabenta pala, ako yung, ba, nakilala pala nila yung pinagbilhan. Nabenta nila yan sa amin ng binenta nila yan sa amin ng 10 million. So, 10 million yung nakuha nila, 10 million pesos. Pwede rin kaya na nalaman ni Peter sa iba. So, bakit a big deal kay Peter? Kasi kung titignan natin yung buong story, hindi nila inoffer yung pera, tapos patay agad. Bakit nga ba ito big deal? Bakit siya big deal? So, pwede kaya na si Peter pumunta lang being impulsive. Kasi si Peter ay known to be impulsive. No? Na pag meron siyang bugso ng damdamin bigla na lang magpo-pour out niya. Minsan hindi niya iniisip ko ng ginagawa at sinasabi niya. Is it possible na nasa flesh si Peter at nung kinompronta niya to, hindi to leading ng Lord at si Peter lang ito? Posible kaya yun? Posible kaya yun? Question yan, nabalikan na. Or leading to ng Lord, leading to ng Holy Spirit, pati yung pagkamatay nila, pati pagkamatay at punishment ng asawa na death, tanda natin, nasa New Testament tayo, ay leading ng Holy Spirit, will ng God. Yan. So, ito na ang komprontahan. Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So, makikita natin dito, pinapoint out ni Peter,
Hindi sa kanya nagkasala si Ananias. Hindi sa kapatiran nagkasala si Ananias. Higit sa lahat, nagkasala si Ananias sa Diyos. And yun yung malaking bagay na ikinaka, no, yung ano ni Peter, nagkasala ka, yan. So, hindi si Peter na, hayaan mo na, di ba? Kasi kung isipin natin, pwede naman, o bakit hindi na lang ginawa na, hayaan mo na, let's be gracious to him. Pero, alam naman din natin na nakalagay sa Biblia, na yung tithes natin, di ba? Yung tithes natin, yung dedication, yung offering natin kay Lord. Yung pagbabalik ng tithes, kay Lord yun eh. Yung 10%, di ba? Na makikita natin sa Old Testament. Kay Lord yun. Kapag hindi natin yung sinuli, it is considered na pagnanakaw, sabi ni Kan. Pagnanakaw. So, meron si Lord na inaantay sa atin na ibalik, no? Kung tayong mapagkakatiwalaan, ibalik kung ano, yung parte lang naman na yun, 10%, ibalik lang yun kay Lord. Again, syempre, yung tithe na sinusundan natin nasa Old Testament. Pero sabihin natin, no, with the minimum of 10% and with the maximum of 100%, just like this, ganun yung dapat na binibigay kay Lord. Yan. So, nagnanakaw kay Lord. And si Peter upset kasi nagkakasala ka kay Lord. Hindi ka nagiging honest. Posible kaya na dahil may pangangailangan yung church, kaya kinukompronta niya itong mag-asawa? Hindi. I don't think so. Bakit? Kasi umalis dun si Peter, patay yung dalawa, hindi naman niya nakuha yung pera. 'Di ba? Hindi naman niya, inano, kung nasan yung pera, ibigay niyo yung pera. Hindi yun yung, so makikita natin, hindi yun yung point ni Peter. Anong point ni Peter? Nagsinungaling ka sa Diyos, nagkasala ka sa Diyos. Yung emotions niya, makikita natin dito, hindi ito flesh. Kasi kung flesh to at nasa greed si Peter, kinuha niya sana yung pera. Hindi niya sana hinayaan na mamatay sila hanggat hindi binibigay yung pera, di ba? Pero hindi, wala siya doon. Ang punto niya, ito yung kasalanan niyo, kinumpronta, then punishment ng God. So, si Peter lang ba yun at yung flesh niya? Hindi. Kasi kung si Peter lang yun at yung flesh niya, pwede siya mag-curse doon, pero kung hindi will ng Lord yun, hindi naman mamamatay si Ananias. At si Sapphira. Pero yung ganong klaseng power, it's from God. So, dahil ba to the apostle si Peter? Pero makikita natin sa ibang Bible, no? Wala naman ibang nakita na, hindi ko alam kung may isa pa yan. Isa pa ba? Napatay agad, na may punishment, may kasalanan yung isang tao, tapos patay agad sa New Testament, na apostle yung ano. Parang, parang hindi naman ganun ka, wala naman tayo ibang makikita. Meron ba tayo ibang makikita ng ganyang kwento? Siyempre, nakikita natin, nag-heal, nagde-deliverance sila. Pero ito, bakit ito parang ang harsh ng delivery? Makikita natin mamaya din. So, nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. Ikinuha yung buhay niya ng Lord. Kinuha ni Lord yung buhay niya. Again, i-emphasize natin, this is New Testament. No? Apostol, si Apostle Peter to. And through Apostle Peter, may message na pinadeliver, which is correction and rebuke. At hindi nag-antay ng repentance. Hindi nag-antay ng repentance kay Ananias, patay agad. Nalagutan siya ng hininga at bumagsak. At lahat na nakabalita sa pangyayaring yun ay pinagharian ng matinding takot. Ito yung naging epekto. Which is tong effect na to, makikita natin ba't kinakailangan to mangyari. Ulitin natin, emphasize natin. Pinagharian ng matinding takot. Ikaw ba, kung tayo ba nandun, hindi ba tayo matatakot? Sa mga ibang nag-dedicate ng mga lupain nila para sa kaharian ng Lord. Kasi crucial yun eh. Hindi ba sila matatakot na, ay, bibigay na nga natin yung dinedicate natin, huwag na tayo magdalawang isip, at huwag na rin tayong magpadala kay Satanas at magsinungaling din sa Diyos, ibigay na natin lahat. Kasi nakita naman natin kung ano nangyari kay Ananias at kay Sapphira, di ba? So, nagkaroon sila ng matinding takot na magkasala kay God. Takot na magsinungaling kay God.
Nagkaroon sila ng matinding takot kay God. Na yung God na sinasamba nila buhay na buhay. Nangungusap, nagre-reveal, nagpa-punish, nakikipag-communicate, no? Na wala kang may tatago sa kanya. O, di ba? Ang propeta ng dating dito ni Peter, di ba? Kasi wala namang ni-reveal sa kanya. May pinadalang mensahe si Lord. May pinadalang punishment. Sa Old Testament, yung ganyang gawain, di ba? Pang propeta. Although, apostle siya. Anyway, nasa na tayo? Nang marinig ni Ananias na matay, lumapit yung ilang binata, binalot ang bangkay at siya inilibing. So ano kayang pakiramdam kung ikaw yung kanina lang kausap mo, okay pa, malusog, sabay ngayon binabalot mo na yung katawan. No? So talagang kakaiba nung panahon nila, paghaharian pa talaga ng matinding takot. Takot sa Diyos. Pagkaraan ng 3 oras, dumating ang asawa. Kakaiba to. Kasi nagtanong pa si Peter, ito lang ba? Alam na ni Peter yung totoo pero tinanong niya. Kino-confirm niya. Bakit kaya binibigyan niya ng pagkakataon si Safira? Ba't kailangan tanongin niya si Safira kung totoo ba? Pero kay Ananias, iba approach niya. Dahil ba si Ananias yung pinaka-main, parang, yung pinaka, ang tawag dito? Siya yung pinaka may sala at nag-agree lang si Safira kasi siya yung asawang babae. Binibigyan kaya siya ng grace na mag-repent? No? Pero whatever the reason, sinungaling yung babae. Pinangatawanan niya yung pagsisinungaling. And ito yung isang lesson na, especially, no, hindi sa'yo love, sa mga kadalakihan, sa relationship. Sabihin natin kahit babae, pero madalas to sa mga lalaki. Binibigyan ng babae, alam na ng babae kung ano yung nangyari, nakasalanan. Tatanungin nila yung lalaki, is this true? May gusto ka bang aminin sa akin? No? 'Di ba? Totoo ba na ganto, ganyan, ganyan? Kasi binibigyan nila ng chance yung tao mag-repent. Eh, ang problema, pag minsan, tinatanong tayo, syempre, magde-deny tayo. Oh, hindi, hindi, ganyan. Kasi gusto natin tumakas sa punishment. Kasi gusto natin i-save yung face natin, yung ego natin. No? Kasi mas natatakot tayo kung anong pwedeng mangyari. Pero actually, grace yun. Window of grace yun. Kaya lang, madalas yun nga, pag dininay na natin, wala na end of relationship na. Wala nang ano yan. Pag binigyan ka ng chance umamin, hindi ka umamin, mas nawala ng pag-asa. Ganito yung nangyari kay Sapira. Tinanong siya, binigyan siya ng chance. Sabi niya, opo, yan lamang. Nang bigyan ka na ng chance na magsabi ng totoo kahit nagsinungaling ka. So, what lesson can we see here? Habang buhay ka pa, yung mga pinagsinungaling mo, habang buhay ka pa at may pagkakataon ka pa, itama mo. Aminin mo. Lalo na kung kinompronta ka, umamin ka. No? Hindi mo yung matatago ng matagal sa tao. O kung matago mo man, never mo yung matatago sa Diyos. At ang Diyos, kapag meron kang ginawa, kaya niyang sabihin niyan sa kahit sinong leader niya, kahit sinong, katulad niyan, no? Propeta, apostle, sasabihin niya. Minsan akala natin hindi natin alam na nakikita ng iba, pero pinapakita pala ng God. Pinapakita pala ng God. Wala ka lang. Tutuloy. Kaya pakita ng God sa visions ng ibang tao, sa dreams ng ibang tao, or word of knowledge, pinapakita ng Lord. Pinapadiscern ng Lord yung mga kasalanan natin. Ayan. So, kahit sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lang nang naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon. Ang susunod. Ayan. So, yun love, kanina, sabi ko, um, kahit pa natatago natin yan sa tao, hindi natin matatago sa Diyos. No? At ang Diyos, kapag nakita niya ang kasalanan natin, kayang-kaya niyang i-reveal yan sa mga leaders natin, sa kapwa natin, at nararanasan natin yan. Pinapakita ni Lord sa ibang tao yung kasalanan natin, at pinapakita din sa atin ni Lord yung kasalanan nila. Sometimes to confront them, sometimes to just pray for them. Depende. No, pero sa dreams, sa visions, sa word of knowledge, o kaya 'di ba minsan nadidiscern natin, oy, nadidiscern mo na may last siya, nadidiscern natin na may sinabi siya sa likod mo, nadidiscern natin na itong taong to,
yan, may something. Pero kung ano man yun, nagpo-pray or minsan kinokompronta. No, kapatid, nawawala ka na sa linya. Kapatid, na hindi ka na maayos sa ano. Kapatid, nanghihina ka ng sa spiritual o kaya nararamdaman namin na hindi ka na katulad ng dati. Sometimes, in-approach natin para makatulong tayo or kinokorek natin upfront, nare-rebuke natin upfront. Pero minsan, may mga kasalanan na pinagtahimik lang, pinagpa-pray lang. So, di ba? Ang point doon, God can reveal anything to other people about you, about us. Wala tayong may tatago. Hanggat maaari, umamin tayo sa Panginoon. Hanggat maaari, ituwid natin hanggang buhay pa tayo, no? Ituwid natin lahat. At kung may nag-correct sa atin, wag tayong magalit sa kanila. At bukod sa huwag tayong magalit sa kanila, aminin na natin kaagad anong kasalanan natin. Napaka-foolish na meron tayong sikretong kasalanan. May kumumpronta sa ating minister ng Panginoon, dinanay pa natin. Napaka-foolish nun. Kasi wala na tayong ano yun, itatago. Binigyan pa tayo ng chance na mag-repent. No, hindi yun para pahiyain tayo, kundi para bigyan tayo ng chance na hingian ng tawad. Hindi lahat ng tao merong concern, i-correct tayo harapan. Kasi syempre, kung ikukumprontan nila tayo, i-rebuke nila tayo, gentleman or sharp rebuke, depende sa anong kasalanan natin. At leading ng Lord ng paraan nila. No, dapat magpasalamat tayo. No, kasi pwede yun, ikakadamage ng relationship nila sa atin. Pwede yun, mag-retaliate tayo sa kanila, pero hindi sila natakot. No? May concern sila, ganun kalaki yung concern nila sa atin at sa kingdom ng Lord. At it's possible kasi mahal nila si God, kinokorek nila yung mga tao. Especially sa mga leaders. Dapat yung mga leaders marunong magsalita, magkumpronta, hindi nagtotolerate, hindi nagbibingi-bingihan, hindi nagbubulag-bulagan. So dito makikita natin dito sa kwento na hindi nagtolerate si Peter, hindi nagtolerate yung leaders, ang mali-mali. No? At merong punishment. Ba't kailangan itong gawin nila? Nagsisimula pa lang yung church. Kapag hindi honest at nakikita nila na hindi honest yung iba, gagayahin ito ng mga tao. Kailangan nila ng pera para mabuhay yung mga kapatiran. Marami dito mga biyuda, walang pagkain. Marami dito mahirap, marami dito may sakit, maraming na pangangailangan ang kailangan. At kung hindi kayo magiging honest, at lahat hindi magiging honest, mamamatay yung simbahan. So minsan kailangan maghagupit ng malakas, no, magdisiplina ng malakas para maagapan yung mga ganong sitwasyon. At the same time, pinapakita dito yung greatness ng Lord na siya nagbigay ng buhay sa atin, kaya niyang kunin yan anytime. And the fact na this is a New Testament, no, makakaasa tayo, no, na hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ugali ng Diyos natin. Actually, kahit sa Revelation eh. Di ba? Grabe yung mga punishment sa Revelation. Mangyayari pa lang yun, future yun ha. So kung ang ugali ng Panginoon, nasa hustisya siya, at kapag ang galit ng Panginoon, no? Binigay niyang buhay, kaya niyang kuhain sa isang iglap. Minsan hindi punishment sa buhay mo eh. Minsan yung punishment, makikita mo sa loob ng pamilya mo. No, damay-damay yung consequence. Isa lang tao nagkamali sa pamilya mo pero delubyo yung mga nangyayari sa mahal mo sa buhay. So ingat tayo sa mga pagkakamali natin. Kasi minsan buti kung tayo lang mapaparusahan. Minsan kasama pamilya. No, minsan ang punishment, dama yung anak mo, nagkakasakit. No, damay yung parents mo, damay yung ibang mahal, asawa mo, damay-damay. So let us always make it right to the Lord at magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos na huwag tayo magkamali. And lagi natin tandaan, finances to, kay Lord to, malaking kasalanan to sa simbahan. Nagnanakaw sa simbahan pag nanakaw sa Diyos. No? Ang Lord hindi ng posisyon kayang tanggalin sa atin, kundi pati yung buhay natin. Kaya mag-iingat tayo pagdating sa pera. So, kailangan natin i-repent lahat. And on behalf of the body of Christ, i-repent din natin. As we pray now. Please lead us in prayer, love, na ihingi natin ng tawad, finances na sin, and sa body of Christ na sin. Sa call na lang siguro. So, ito yung message sa atin ni Lord. May gusto ka bang sabihin? Wala naman, love. Puputol-putol. Nawawa.